Unya, salamat nga nakasimba ta karon. Today is the first Sunday sa tuig 2025. Amen. Amen ba no? Karon mo di ba? Karon ang first Sunday and salamat nga sa first Sunday sa tuig naa mo, no? Wala pagid mo malate Sunday school. Oh, what a blessing, no? Usa ka panalangin nga diin tigom ta, makatapok ta para sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So parents, if naa kay bata diha nga age, I think 4 years old above, nga makasamok tingali sa pagpaminaw nimo sa pulong sa Ginoo, natay room para sa mga bata. So if dili makontrol inyong bata, magsyagit sila or unsa magsaba, pwede ninyo ihatod dito parents na atay Sunday school room diri bitaw sa mga classroom nga nadiri sa kilid sa along sa church building. All right? So dito maglangan igsoon, manindog mo pagbalik. Let's all stand up once again. Ako kamong gihangyo sa pagtindog pagbalik, and please open your Bibles with you in the book of 1 John. Okay, obrihin yung Biblia palihog. 1 John, and then chapter number 5. Usa ka verse lang atong basahon. 1 John chapter 5, unya atong basahon in verse number 14. Alright, atong dunganon ni pagbasa para makapakli ka unya makaparticipate ka sa itong Sunday school, okay? 1 John chapter 5, unya in verse number 14. Atong dunganon pagbasa, read now, read. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Mga igsoon, padayon tagtuon about sa tuang Sunday school, about God's will. Alright, mag-ampo ta. Ginong Diyos, amahan na mo langit nun. We come to you, Lord, in Jesus' mighty name. Salamat kaayo sa imuhang faithfulness, sa amoang kinabuhi, Lord. Salamat kaayo sa unang Domingo sa tuig 2025, Lord. Salamat, Ginoo, that you are so good to us. You've been so faithful to us. Salamat sa mga problema nga niabot ka namo. Salamat usab, Lord, sa pagsulbad sa mga problema. Salamat that kung naalang ka, Ginoo, Lord, sa mong kinabuhi, naa na namong tanan. Kaya nasayod mi, Ginoo, ikaw ang source sa tanang panalangin, og salamat kaayo nga nag-bless ka sa matag usa ka namo nga naadri karon. Nag-ampo ko, Lord, sa among paminaw si mong pulong. Nag-ampo ko badlongang gahom sa yawa nga dili siya makasamok og tagay ko kaalam, Lord, pagtudlo si mong mga katawhan. Pasaylo amin, Lord, sa mga kasalanan, mga sala, Lord, nga nabuhat namo. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat sa pagtindog, makalingkod mo palihog. Alright, God's will. Now, dirita karon, we have there the slide. Ato ana dirita mo ambag ta sa point number 3. Okay? The content of God's will. We nahuman na tani ana. Number 2, the characteristics of God's will. Now, karong kabuntagon, para yung tagtuon aning the confine of God's will. So the word confine, it means to keep or to restrict something within a certain limit. So unsa man ang mga angay natong makatunan this morning. Letter A, all prayers are confined to God's will. Timan ni mga igsoon, ang gusto sa Ginoo nga, ang tanan natong pagpangaliya sa iya, tanan natong pagampo sa iya igsoon, dapat ato ning i-confine or ipailalom nimo ba? Ipahaom nimo. Yeah. Ipahaom nimo diha sa kabubuton sa Ginoo. Kaya usahay mong God, when we pray, no, realidad yun, when we pray, usahay, naa ang demand, no? Usahay mo demand sa Ginoo, Lord, mao ni Lord ha? Mao gini akong giplano, Ginoo. Lord, uban ni, tubaga ni. Well, gusto sa Ginoo nga, masabtan nimo this morning nga, that is not the right kind of prayer that we ought to pray, right? Amen? Gusto sa Ginoo nga, ang tanan natong pag-ampo sa iyaha, ibasi na to sa iyahang kabubuton. Amen? Nakuha niyo akong punto, igsoon. Lan tawagan ni in 1 John chapter 5, in verse number 14, ingon ang Biblia, and this is the confidence that we have in Him, in the Lord Jesus Christ, that if we ask anything, the word ask, diha sa screen, it means when you pray anything, ask, it means pray. According sa kabubuton sa Ginoo, according to His will. Unsay itubag sa Biblia? He heareth us. Klaro kayo ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, nga kung mangayo di ka, pinaagi sa imong pag-ampo di sa Ginoo, if you ask anything, tanan. Ingon ang Biblia, anything. So, pangutana karon, naa ba'y imposible sa Ginoo nga dili niya mahatag sa imo? Naa ba? Wala. Wala. Tinuod. Yes, correct. Wala gyud kaya naman
tanang butang posible gyud na sa Ginoo. Amen? Wagay lisod, walay imposible, wagi lisod diha sa Ginoo. Mo na nga if we ask anything according lang gyud diha sa kabubuton sa Ginoo. Naay kondisyon dapat na according sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Onya, si tubag sa Biblia, He heareth us. So naaday mga pag-ampo na to igsoon. Don't get me wrong. Naaday mga pag-ampo na to usahay sa Ginoo nga dili dunggon paminahon sa Ginoo kay dili iyahang kabubuton para nato. Amen. Mao na nga timan-an nato dunay tulo ka tubag ang Ginoo sa tong pag-ampo. Yes, no, and wait. Okay, so I hope nga masabtan na ninyo. Letter B, dito maglangan. The confine of God's will. Letter B, all our endeavor are confined to God's will. Amen? The word endeavor, mga isoon, tanan nimong pagpaningkamot, tanan nimong plano, tanan nimong trabaho, tanan nimong kanang kalibutanon nga, kanabang namursigi gyud ka ba? Ipahiaom nimo na diha sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Dapat ikuan nimo na, ingnon nimo Ginoo, Lord, unsa magini ako ang trabaho, imuha ba gining kabubuton, Lord? Kaning nagnegosyo ko, Lord ba, nagsugod pa lang ko, Lord. Unsa man ni, imuha ba gining kabubuton para nako, Lord, or dili para kabubuton nimo para nako, di ba? Nantawag gani nindot kay nga verse in Psalm number 127 verse 1 and verse number 1. Nantawa. Ayun Biblia, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Ay kaduha, except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. Don't you know in this verse, duhay word diha nga except the Lord build the house and except the Lord keep the city. Now, kung imuha nang imuha nang i-meditate pag-ayo, the word house there, it is your life, it is my life, it is our life. No? Except day ang Ginoo i-build niya, magpanalangin siya sa ato ang kinabuhi. Uy, paminaw ison, tanan day na itong pagpaningkabot aning kalibutan na kawang raday kung wala ang tabang sa Ginoo. Amen? Ay, paminaw ison, maski pag you have the highest paying trabaho na kay nindot kadagan sa imong negosyo, pero kung ang Dios wala mag-uban nimo, wa day kakawangan ang tanan. Amen? In vain. Mo na nga, ingon pag yun, ikaduha, except the Lord keep the city. Don't you know nga, kaning protection, kaning pagbantay sa Ginoo, importante kini sa itong kinabuhi. Amen? No, kung dili lang kita bantayan sa Ginoo na, we are in danger, right? Dili walay safety kung wala ang presensya, ang protection sa Ginoo. Mo na nga, salamat sa Dios. Lantawa in verse number 2, lantawa. It is vain for you to rise up early. Ang uban niyo sa iyo kay mong mata, to sit up late, dugay pag yun mo uli sa trabaho, as gikan sa trabaho kay maningkamot yun, to eat the bread of sorrows, for the Lord giveth His beloved sleep. Mo bitaw nang gidesign yun na sa Ginoo nga matog ka ng gabi. Kamantay mo na, nganong matog magita ang tao anang gabi, kay gidesign na sa Ginoo nga gikan sa buntag sayo kay kanyang mata paingon sa hapon sa imong grabe gyud, nag-ugmad ka, nagtrabaho ka, unsi gibuhat nimo, naay pahulay anang gabi. Amen? Mo na nga nakapasalamat ba mo nga makatulog pa mo? Amen? Oy, naabay uban nga tao nga di katulog pagkagabi kay ginsomnia or nay problema. Mo na nga salamat ta nga ang uban bahalag watay kwarta pa, financial, wala paghihatag sa Ginoo, di ba? Hulat lang ta sa kabubuton sa Ginoo, pabahala na kay naghagok mong ka pagkatog nimo, di ba? Diba nindot kayo, no? Unya kung naa kay kwarta, pila ka milyones nang naa sa bangko nimo, magsika ko na huna, saan ko na ko itong paggasto, no? Usa kay ko paliton ugma, no? Usa na po kahakong, ba, daggan ka ko na di ka katog. May nang wala tayo, may nang igo-igo ra, imong panalangin kay hagok pa imong tog mo na nga, paminayon, ang punto na ko, kung wala lang yun ang Ginoo ba sa itong kinabuhi, sayang lagi ang tanan. Wala naghatag ang Ginoo og pahulay para ma-appreciate nimo nga life is good kung naa ka diha sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Now, letter C, dito maglangan, the confine of God's will. Letter C, all lives are confined to God's will. Paminaw, ang tanang kinabuhi na to dapat haom nimo diha sa kabubuton sa Ginoo, di ba? So,
akong punto may igsoon nga ang imong kinabuhi ug akong kinabuhi dili ni atoa mga igsoon. Amen. Nasabtan nimo na, it is this life nga naa natoron, it is not ours kay ang Ginoo may tag-iya sa itong kinabuhi. Amen. Dapat mo, amen. Muna nga dapat sabton nimo nga kaning kinabuhi lumalabay lang ni, right? Lantawa in James 4 in verse number 15, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that, di ba? So kung kabubuton lagi sa Ginoo nga buhi pata anang adlaw, muna salamat ko sa Ginoo nga abtan tag year 2025, di ba? Kay pidi baya dagan kay Kristohanon nga, don't you know nga every seconds nga mo pitik sa relo, sa imong relo, dunay tao sa kalibutan nga namatay. Every seconds pod nga mo pitik sa imong relo, doon na po'y tao nga mataw. Aning kalibutan na, maanak ba? So cycle mo na nga, salamat nga naabtan pata karon nga mga panahon at karon nga orasa, amen? Kaya naman, timan ang kinabuhi ni mo og nako, hinulaman rin mo nang ipagamit yun na sa Ginoo, amen? Pagamit yun sa Ginoo, pangitag paagi nga diin malipay ang Ginoo sa mong kinabuhi. Nantawag gani, a very famous pastor, no? Si Charles Spurgeon, next slide. Charles Spurgeon says, whether you shall live to reach home today or not, it depends absolutely upon God's will. Amen? Whether moabot ka karon, mauli ka unya mo human ang simba nga safe and sound sa imong panimalay, oy nagdepende gyud na sa Ginoo. Amen? Kay dili kita ka kagarantiya, di kita ka kasiguro, ka-assure nga mugawas ta ning simbahan. Buhi pata kay anytime pwede kuhaon sa Ginoo atong hinalaman niya kinabuhi. Amen? Mao na timan igsoon. Our life is just borrowed. Kung gihulman ni naani katungod ang Ginoo nga makuha ni ini mo na nga magdepende, mag-agad lang gyud ta sa kabubuton sa Ginoo. Mo na nga ingon ang Biblia nga di ta magpasigarbo. Lantawa Proverbs 27 verse 1. Ingon ang Bible, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Amen. Dili gyud ta ka panghinambog, ingon ta nga, pastor, nag-vitamins monggo. Pastor, nag-exercise mong ko every morning, walking mong ko, jogging mong ko. Pastor, nag-eat mong ko, healthy nga. Sa una, pastor, karne-karne ko, karon ko ana, utan-utan na, nag-change na ko og eating habit. Ay, maski pag tanang practices sa pagkaon, ikuan tanang vitamins, imno nimo. Pero kung panahon na nga, bawion sa ginimong kinabuhi, digit kapugngan ang kamatayon, amen? Digit kapugngan ang kamatayon, igsoon mo na nga, lantawa in Job 1:21, ang sa inyo ni Job, wala na, dili day. Sa next pa nito nga point, sorry, na-excite ko na. Alright, letter D na ta, letter D. Direta, letter D, tatamalangan. Letter D. All blessings are confined to God's will. Timan ang tanang panalangin nga nadawat nimo tungod kay gihatag na sa Dios, tungod kay kabubuton na sa Ginoo nga madawat nimo. Amen? Yes, correct. God has His time nga panalanginan kaniya. Muna nga, lantawa mga igsoon, in John chapter 3, in verse number 27, yung Biblia, John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Klaro ba? No, a man can receive nothing. Wa gitay madawat except kung ihatag na sa itong amahan nga nasa langit. Amen? So, maminaw, kung nakakitrabaho ron, panalangin na, but pasubot, gihatag na sa Ginoo nga nasa langit. Amen? Kung naakay negosyo nga, na hinahinay, nag-grow by the grace of God, oy, panalangin na, kay gihatag na si Ginoo gikan sa langit, oy, pasabot, ang tanang panalangin di ay nahadawat na to igsoon, paminaw, gikan di ay ni tanan sa Ginoo. Amen? Dili ni, basta mo ingon ka, pastor, gikan sa Ginoo, kaning kwarta nga naan ako, gikan din ni si Ginoo nga ako may nagtrabaho ani pastor. 8 hours ba ko nagtrabaho sa office ani? 8 hours ba ko nagtrabaho sa asa ka nagtrabaho? Gikan ba ni si Ginoo nga ako may nagtrabaho ni pastor? Paminaw. Gani ang imong kinabuhi kanay mo ang ginhawa karon. Gihulman ra ba na imo si Ginoo, di ba? kung magkwinta-kwinta lang gid, kwinta gansi kita. Di kita ka kumingking sa pagkwinta si Ginoo sa atong kinabuhi, amen? Oh, kanang hangin, kabayad ka na. Mahal ba kay oxygen? Di ba? Kanang oxygen nga tangking at ingana kahabuga. Uy, mahal kay na. Unya, babayron ka sa Ginoo ana. Ahurot yun na imuhang kwarta, di ba? Muna nga, salamat ta, kaya dapat gusto sa Ginoo nga masabtan nimo all blessings
Tanang panalangin, magamay magbadako, it should be confined to God's will. Kay gikan na si Ginoo nga sa langit. Amen? Nantawa in Job 1:21, ingon si Job, the Lord gave and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Paminaw, sama ni Job, gi-bless siya sa Ginoo, but niabot sad ang punto nga, gibawi sa Ginoo ang panalangin. Dili ba kita ka buot sa Ginoo, kung maingon ng Ginoo, Jericho payo, kuhaon ako ang panalangin. Kaya siya ba'y nagbuot sa itong kinabuhi? Amen? Dili man kita. O, di ba? Muna nga dili ta kaning panalangin nga naangkon bito ni Moron. Paminaw ha? Kanang blessings nga naan mo, financial, physical, material panalangin. Paminaw, dili na ato gipiyal ra na si Ginoo nato. Amen? Muna nga dapat i-appreciate ni mo, Lord. Salamat kaayo aning mga panalangin. Kaya usahay ra ba? Realidad, ining mag-pray ta, usahay malimot tagpasalamat sa Ginoo no sa kapiskay sa panglawas. Di ba? Tinuod ba? Tinuod dili. Tinuod oy, di ba? Kasi malimot kita kay maayo man tang panglawas pero kung nagsakit na ta, diha na dayon muhugot ang imong pag-ampo sa Ginoo. Pero muna nga usahay ang sakit sa imong moabot sa tuwa, ihatag na sa Ginoo sa imuha tungod kay kaya man nimo kay naman para po na sa kahimayaan sa Ginoo, di ba? Muna nga the more ka nga naay balatian, the more dapat nimong tinghaon nga Lord, mudikit ko nimo Lord. Kay nasayod ka, no? Nga kana nga gihatag sa Ginoo nimo para pud na makita nga ang glory sa Ginoo sa imong kinabuhi ba? Amen? Nga bisan pag naa ka, buta na to si Brother Binser atong Bible study, atong staff diri sa church, di ba? Grabe gyud all the years nga maybe iyahang lawas nagsuffer ana nga iyang balatian pero kung the more ka mo dikit sa Ginoo, no? Tagaan kag sa Ginoo og mga panalangin taas pang kinabuhi. Amen? Mo na nga ay ka-discourage ka naman. Laylahi man ta, laylahi. Naay mga naagian nimo nga wala magiin ako, naay nagian ako nga wala maagi nimo. Mo na nga kitang tanan si kaparehasan natong tanan, naatay Ginoo nga motabang sa langit. Amen. Ana salamat ta nga mo na all blessings should be confined to God's will. Now, number 4. Dirita mo tapos. Number 4. Point number 4, the criteria of God's will. Don't you know, criteria mga igsoon, mao ni mga prinsipyo or standards nga angay natong i-build up sa atong kinabuhi aron makaplagan nato ang kabubuton sa Ginoo. Letter A, the criteria of God's will. Letter A, we need to have the attitude of righteousness. Dapat maanaatay kinaiya sa pagkamatarong. Paminaw may ison, sa dihang wala pa kamaluwas. Paminaw ako ipunguntahan ninyo. Sa dihang wala pa kamaluwas o wa pa kumaluwas, atubangan sa Ginoo sa imong lantaw, tarong bata or dili? Si tubag. O dili, dako gid kayong D-I-L-I, dili, di ba? Kay waoy, naabay buhutan nimo sikat pa nga nataw ka, wag yung kakasa, wala oy, di ba? Nakasa, tanan mo na nga, sa dihang wa pa ka maluwas, lantaw sa Ginoo sa imuha, dili gid ka tarong, dili ka matarong, napuno tag sala, napuno tag sa pagkadotan, napuno atong kinabuhi sa kangit-ngit. Pero salamat ta, one day, paminaw, sa dihang gidawat nimo si Jesus as your personal Savior, nahimo kang tarong atubangan sa Ginoo. Salamat kay bisag iniglantaw sa Ginoo paitan ako ang God the Father unya moatubang ka sa Ginoo someday sa iyang trono ining magtindog ka diha butan na to pulpit ikaw na ako si God the Father iniglantaw sa God the Father nimo dili ang ikaw nga pagkaikaw nga daan nga pagkaikaw katong pagkamakasala nimo makita niya dili ang pagkamatarong ni Kristo. Amen. Nga naa sa imuha sa dihang gidawat na nimo si Jesus. Amen. Mobitaw na nga ining atubang nimo someday sa langit naa si Jesus Christ. Na ang God the Holy Spirit. Yeah? Di ba? Nindot kayo no, mura kag niatubang sa judge ba? Muna nga, siguro agyud kung tinud-anay ba kang naluwas ka naman, atubangan sa Ginoo, kung wa pa ka maluwas, di gid ka tarong. Kano sa aman tama matarong, pastor? Sa dihang dawaton nimo si Jesus Christ as imong personal Savior. Amen? That's the time nga ang righteousness of God, i-impute niya si mo, ihatag niya din hinato. Amen? Lantawag gani in Psalm number 66 verse 18. If I regard iniquity in my heart, if I regard sin in my heart, the Lord will not hear me. Muna nga, dili tubagon sa Ginoo ang at imong mga pag-ampo sa Ginoo. Kaya naman, basin og dunay naa pa kaysa, diha si mong kasing-kasing, o pa nimo gihatag, ikumpisal sa Ginoo, ikumpisal na isoon. Amen? Kaya naman, dili tubagon sa Ginoo ang imong pag-ampo. Now, another, nindot ni. This is really
Crucial ba po ni? Lantawa. In Proverbs 28 verse number 9, he that turneth away his ear from hearing the law. Don't you know, the law there is this, the Bible. He that turneth away his ear, kana bang simba naman gani ka, dapat maminaw lang si Diyos ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Bisag kinsay nagwali diri, Bible student man, assistant pastor man, ato amang pastors, pastore, bisag kinsa bisita man niya pastor, dapat maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Kailan tawa, kung di ka maminaw lang tawa, even his prayer shall be abomination. Na verse ba sa Bible nga kung dili ka maminaw sa pulong sa Ginoo, anaan sa Ginoo yahan dalunggan ay maski pag sagit-sagit kasi mong kwarto, Lord, to pagkataon, Ginoo ko pagampo. Maski pa grabing niluhod mo na. Kung dili ka maminaw sa pulong sa Ginoo, wa kay respeto sa pulong sa Ginoo, imong pag-ampo abomination. Hugaw, dili tarong, dili paminawon sa Ginoo. Amen? Muna nga, minaw kita sa pulong sa Ginoo ha, basta nasa simbahan. Amen? Dali, rabi to simba, 2 hours are good. Sa una bitaw manimba ta, dugay kay mahuman, di ba? Dagan pa kayong mga aktibidades sa mahitabo sa tuang simbahan sa una, di ba? Pero sir, salamat nga diri sa simbahan natay opportunity nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, padayon ta. Next slide. If we harbor secret and unconfessed sins in our hearts, the Lord will not show us His perfect will. Yes, di ta magtago-tago og mga sikreto nga sala ikumpisal mo sa Ginoo. Lang tawag ni Proverbs 4:19, the way of the wicked is as darkness, they know not at what they shall stumble. Mga isuon sa una, ngit-ngit ba gyud atong kinabuhi, di ba? Muna nga salamat nga nahayagan ta diha sa kahayag ni Jesus Christ. Now, letter B, dito maglangan. The attitude of righteousness. Letter B, the attitude of trust. Kitang tao, kung naatay gisaligan nga tao nga diin makaingon ta nga isalig yung ani niya. Pero sa dihang mamakak na siya nimo, nakabuhat siya ginagmay lang gud niya sala. Di ba ang imuhang trust somehow maguba? No, kitang tao, we are prone to trust issues. Muna gusto sa Ginoo this morning nga magkat-on ta og salig sa Ginoo kay kasaligan ang Dios. Amen? Uy, tanang tao pakyason telita. Imong bana pakyason ka, imong asawa pakyason ka, imong anak pakyason ka, imong best friend pakyason ka, imong isig Kristiyano pakyason ka. Tanang tao tingali pakyason ka. Pero sa tiyan ti ka dunay Dios nga nasa langit, di gyud niya pakyason. Amen? Nakuha ninyo na? God can be trusted. Masaligan nato ang Dios. Mo na lang tawa. In Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Lantawa in Psalm number 25 verse 20, O keep my soul and deliver me. Let me not be ashamed, for I put my trust in thee. Paminaw may isang paminaw ha. Kung musalig, kung mukat-on lang ginitag salig sa Ginoo bitaw, di kita maulawan. Nakuha niyo kung ang verse nga gibasa na to. Kung mukat-on lang ginitag salig sa Ginoo na kay problema, dako na, gamay man, unsa man, galibog ba ka unsa pagsulbad, just put your trust in the Lord. Ingon na Biblia, dili ka maulawan. Amen? O muna, kung wakay pagsalig sa Ginoo, you make your own way. Muna ba na kanta, I did it my way. Patay, ay, bitay. Yung ka, kung himuon, yun mo ang mga kagalingong pamaagip, maulawan yun ta. That's the time nga, mauwawan ta. Muna nga, ibisalig lang yun. Diha, tanan sa Ginoo, kaya naman, let me not be ashamed, for I put my trust in thee. Sama sa inyo sa salmista. Now, the criteria of God's will. Letter A, the attitude of righteousness. Attitude of trust. Letter C, the attitude of acknowledgement. Amen? The attitude of acknowledgement. But pasabot, gusto sa Ginoo nga magkat-on ta sa pag-ila, or you learn to recognize diha ang gahom sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Tawagan na in Proverbs chapter 3 in verse number 6. Ingon ang Biblia, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Pamina may isuon, to acknowledge God is to recognize sa iyahang pagkag-Diyos, pagkagamhanan. Amen? Gi-acknowledge ba nimo nga ang Ginoo gamhanan? Uy, gamhanan na Ginoo. Lantaw nimo nga dili ka mausab,
kung tinawhanon manggod, kung kita ang ato, kung lantawon lang yun nimo ang imong kinabuhi, lisod kayo mausab nimo ang imong kagalingon kung imong kagalingon lang saligan nimo. Amen? Pero mausab yun na imong kinabuhi kung saligan nimo i-acknowledge mo Ginoo, Lord, gikapoy na ko Ginoo dagandagan Ginoo, gikapoy na ko sa kuang pagkabatanon, naglulinghayaw ko sa kalibutan, Lord. I-acknowledge na ko imong gahom, Lord, bago ako. Yes, paminaw isoon, ang Ginoo ra gyud makabag-o nimo. Recognize His sovereignty, and then ikaduha, recognize His rights. Paminaw may isoon, unsa nang rights? Binisaya ana niya, katungod. Uy, paminaw, sa diha di ang naluwas ka, sa diha di ang inidawat ka ni Jesus Christ as your Lord and personal Savior, doon na dakong katungod ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Naana, dili na ikaw dapat ang magbuot, dili na dapat nga ikaw ang matuman. Dapat ang Ginoo na ang mo-control sa imong kinabuhi. Amen? Kay naa na siya rights. Mobita na nga, gitagaan, wala mong mag-wonder. Above all the creation sa Ginoo. Kay kita dili ba ita anak sa Ginoo, ha? Kita, ang tanang tao sa kalibutan, hinimo ra ba ang tanan sa Ginoo, right? Amen? We are created all by God. Pero timan above all sa gi-create sa Ginoo, sa tanang gibuhat sa Ginoo sa kalibutan, ikaw ug ako ang pinaka naay intellect, di ba? Naatay pangunahuna ba? It means naa kay katungod sa pagpili nga mga lagad sa Ginoo or naa kay katungod nga pagpili nga dili ka mga lagad sa Ginoo. Dili baya gyud mamugos ang Ginoo. Mo nang salamat nga diin, no? Naata diri karon kay naman we acknowledge sa iyahang katungod sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen? Yaman everything that we have now, kanang tanan gikan gyud na sa Ginoo. Now, padayon ta. Letter D. The criteria of God's will. Letter D, the attitude of obedience. Nindot ni, the attitude of obedience. But pasabot, gusto sa Ginoo nga mukat-on tag tuman sa iyaha, mukat-on ta og sunod sa iyaha. Di ba kabantay ka? Ang usa ka bata nga ikaw ginikanan ka unya na kay anak. Di ba kabantay ka kung imuhang anak suguon nimo niya dali kay mo tuman, unsa may reaction nimo isip ginikanan? Pastor Abo, di ba? Malipay ka, di ba? Oh, appreciate na ko Pastor Abo, bisag layo kay na ilaha, mag-practice iyang anak diri ihatod yan niya, di ba? Ihatod yun. Grabe gid kaayo ang pag-uban, pag-support niya. No, inanasad mo, kamo mga ginikanan. Kita ang mga ginikanan, di ba? Malipay taoy kung atong mga anak, mga lagad sa Ginoo, di ba? Mo-obey sa Ginoo. How much more ang Ginoo nga gilagaran nato, amen? Ay paminaw kung mo-obey maganita sa ginikanan, malipay to ginikanan, how much more mo-obey ka sa Ginoo? Oh yes, ang Ginoo, grabe gyud hilabihan ang iyang kalipay. Lantawa in Hebrews 11 verse number 8, lantawa. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance. O sige, buhat Abraham, obeyed. And he went out not knowing kung asa sa padulong. Laliman ka, no? Huwag tali makalupig ni Abraham. Ning tuman siya sa Ginoo, sa gisugo sa Ginoo niya, bisag wa siya kabaw kung asa sa padulong or usidangatan niya dito sa unahan, di ba? That's obedience. That's obedience. Amen? Maunay importante sa pagtuman, pag-obey sa Ginoo nga bisan pag maingon ka ba sa Ginoo, Lord, wala ko kabalo Lord, unsay dangatan ako sa unahan. But I want to obey you. Kanos amang ka magsugod igsoon? 2026 na? 2027 na lang, pastor? No. If nahuman ang 2024 nga, wa pa gyud ka fully ni obeyed sa Ginoo karong 2025, start this day mga igsoon, di ba? Tumana, make a commitment inang Ginoo, Lord. No matter what happened, magkinaunsa man akong Christian life, madasig man kog maluya, maganahan man kog musimbag di, Lord, I will commit my life. Makita gid ko every time nga nay panimbahon sa simbahan. Amen? Pagkanindot ng commitment, obey God. Amen? Obey. Muna nga, sama ni Abraham, just obey. Just obey God. Amen? Nang tawag gani. Next slide. Sometimes, when we pray to God about His will for us, what we are looking for is not His will, but for Him to approve our will. So, mag-ampot, ano? Lord, mauni akong gusto, Ginoo. Lord, ubani gitaw ni Lord, ha? Tubag gitaw ni Lord, ha? Kay mao gini akong gusto, gipangayo, Lord. Unsa man na? Gusto ni mo ang Ginoo nga
Musunod-sunod si mong gusto. Dili. Gusto na to nga, ang atong pag-ampo, paghangyo sa Ginoo, dapat subay siyang kabubuton. Amen? Dili kay, ino ni mong Ginoo, Lord, approve ba yung gini, Lord, ha? Mao na gini, Lord. Dili pwede. No. Right? Next slide. Most people don't want to know the will of God to do it. Di sila ganahan nga mahabalaan nila ang kabubuton sa Ginoo, aron tumano nila. No. They want to know it in order to consider it. Sakto ba? Dili. Right? Kung imo nang sabton ayo ng atong quote diha, don't consider the will of God. No. Obey the will of God sa imong kinabuhi. Amen? Ayaw i-consider kay bati kinang Lord, sa man ni? Nangayo ka sa Ginoo ba? Butan to example, yung people nangayo ka kanang pangasawon. Mao gini gipangayo nimo kay guwapa god. Unya nga naning buutan man sad musimba man pod. Unya mohatag pod siya ang offerings pod ba? Murag grabe in laban na gigini mo. Every time makita nimo siya magdagubdub mo kasing-kasing ba? Inigsimba ba? Murag di ka mahiluna, murag bitog excited ka, murag lahi nimo ang motibo wa simba. Lantawa ba may so, nya kun di nakabuoton si Ginoo lahi di ay kato di ay buutan sad pero dili sad guwapa kayo ba? Di ba? Mayingon ka nga kana di mo ihatag na ko Lord. I consider magampo lang kung lain Lord. Murag ito i-consider na lang nimo ang dili yun ana. Kay kung ang kabuoton si Ginoo dapat dili nimo i-consider. Tumanon nimo, amen? Di ba? I hope nga nasabtan ninyo. Now, diri ko mo tapos the criteria of God's will. Diri nindot ni the attitude of waiting. Gusto sa Ginoo di ay nga magkat-on tag kinaiya sa paghulat. Lang tawag ni in Jeremiah chapter 42 verse number 1. Then all the captains of the forces and Johanan the son of Kareah and Jezaniah the son of Josiah and all the people of the least even unto the greatest came near. Niadto sila ni verse number 2. And said to Jeremiah the prophet, let we beseech thee, Jeremiah, our supplication be accepted before thee, and pray for us unto the Father thy God, even for all this remnant, for we are left but a few of many as thine eyes do behold us. Verse number 3, that the Lord, hangyo nilang Jeremiah, that the Lord thy God may show us the way wherein we may walk and the thing that we may do. Unsa may angay na mo bahaton, prophet Jeremiah, in verse number 4. Then Jeremiah the prophet said unto them, I have heard you, kadungog ko ninyo, and behold, I will pray to the Lord. And it shall come to pass that whatsoever thing the Lord shall answer you, I will declare it. Wala ko'y kanang I will not keep nothing back from you. In verse number 7, lantawa. And it came to pass after pila ka days, nitubag ang Ginoo, 10 days, that the word of the Lord came unto Jeremiah. Verse number 10, if ye will still abide in the land, then will I build you and not pull you down. What pasabot ani ba? Nangayo silag counsel, nangayo silag tabang ni Jeremiah. Gina ni Jeremiah, ignaro ang Ginoo, ang mga Israelites ba? Magpabilin pa may diri sa Israel or manghawa mi. Kabalo mo, it took 10 days before nag-answer ang Ginoo. What is that? Attitude of waiting. Usahay ra ba? Mangayo ta sa Ginoo. Gusto na to, ura-urada yun, ihatag sa Ginoo. No? Dili ingon ana ang Ginoo. Pahulaton jud ka sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, matest niya imong pasensya. Amen? Nindot kayo, tamis kayo, nga naghulat ka. Edad nagkag 31, wapag yapong kami minyo, kay naghulat ka jud ka sa kabubuton sa Ginoo. Sige lang. Pero ayaw lang paaptag si Quinta. Bitaw, anyways, no? So, yun na ba? Kabubuton sa Ginoo, let's learn to wait. Amen? The attitude of waiting. Amen? So I hope nga naamoy nakatunan, no? Sa atong Sunday school. Human na ta, no? Unya lahi na sad ang magtudlo na to sa atong Sunday school next Sunday. And I hope nga nahimo kong panalangin sa inyo ha. Unya nahimong panalangin ang ato ang lesson nga diin nakatunan na to sa atong Sunday school. Amen? So dito maglangan, dako niyo ulo, piyong inyong mata, magampota. Lord, salamat kaayo sa dako kayong kadaugan sa Sunday school. Salamat Ginoo, it's only by your grace nga diin magamit ko nimo Ginoo. Dili ko angayan Ginoo, but salamat kaayo sa grasya. Salamat Ginoo Lord sa imong mga katawhan karon nga diin naminaw mi. I pray nga do nami nakatunan amo tong mabalon every time Lord, anytime nga moabot sa mo ang kinabuhi nga diin ma-overwhelm me sa mga panalangin nga imong gihatag sa nimo namo. Lord, help us to acknowledge it nga ikaw ang naghahatag niini.
Help us not to boast ourselves of tomorrow. Kaya nasayod may Ginoo among kinabuhi. Dili niya mo imuha ni. Busa Lord, help us nga among kinabuhi. Magamit na mo diya sa pagpangalaga di animo. Nagpray ko Lord, ikaw mag-bless among pagpadayon karon. Panalangin ni Pastor Ray sa pagwali Ginoo sa divine service. In Jesus name I pray. Amen.